opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda at papagpalang umaga sa atin pong lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. In short, ito po ang MHSD, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes at syempre kapag araw po na ito, tayo ay nagkakarinigan sa ating programa. Ang atin pong layon sa programang ito ay maihatid sa inyo ang mga pinakabagong impormasyon, ang pinakamakabuluhang mga implementations, mga pagsasakatuparan po ng mga programa at proyekto ng Ministry of Human Settlements and Development. Ito po ang ating venue kung saan naiparating namin sa inyo anuman ho ang dapat niyong malaman sa lahat po ng ginagawa ng housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Today is September 28, 2023 at ika-13 araw ng Rabiul Awal 1445 sa ating Hijri calendar. And this is our 137th episode ng ating programang MHS Delivers. Alhamdulillah, mashallah tayo ay umabot sa ganito karaming episode ng ating programang again, MHS Delivers. As our minister, Attorney Hamid Aminuddin always says, we do not just say it but we deliver. Ang pinaka-importante rito ay nagagawa natin ng epektibo at epesyente ang ating mandato at patuloy ho tayong na pinapaunlad ang ating mga implementations para ho hindi walang bahala at hindi ho makakuha ng hindi magganong magandang o mahusay na serbisyo ang ating mga kapwa Bangsamoro. So at this point, tayo pa rin ho ay live pa rin sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development -BARM. Yan po ang official page ng ating ministry. And dyan din po tayo nagpo-post ng lahat ng ating updates para ho malaman ang ating kababayang Bangsamoro. Mapa-news man po yan, mapa-feature and everything that we have, we can offer sa atin po mga subscribers na karapatan ho na malaman ang lahat ng ginagawa natin sa Ministry of Human Settlements and Development. And tayo ho ay naririnig din live sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din po sa kanilang Facebook page ang DXMS Radio Bida 882 kHz mga kabalay. Kung saan man ho kayo komportableng manood o makinig sa ating programa, feel free para ho mas maging makabuluhan itong ating pagtatanghal sa radyo. At syempre, ang inyong lingkod ay kapiling pa rin ng ating mga kabalay at homecasters para ho tulungan tayo
na ihatid sa inyo ng mas mahusay ang lahat po ng impormasyong nakalap namin para sa episode na ito ngayong linggo. Sa aking kanan, nandyan pa rin ho, ever stable and ever able, ang ating kabalay na walang iba ho kundi si Ria. Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang araw ng Huwebes sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig sa radyo at nanonood sa ating live stream. Isa rin sa ating text line 0955-799-4778. Sir Brizuela, salam kabalay, we are waiting. Keep safe to all mga kabalay. Thank you sa inyong patuloy na pakikinig sa ating programa. Hope you all have a good day. Yes. Despite all these odds, no, na atin nung nararanasan simula ho ng unang araw nitong linggo, actually sa case namin, medyo struggling yung ating pangkat ngayon dahil sa mga hindi masyadong magandang takbo ng ating panahon. Subalit, kinakaya naman po, Masya Allah. Tayo ho ay pinoprotektahan at tinutulungan ng ating may kapal ang Allah subhanahu wa ta'ala, at nandito pa rin po tayo at naghahatid sa inyo ng mga makabuluhan at importanteng impormasyong dapat nyo malaman. So mula sa ating kanan, tayo naman po ay dumako sa ating kaliwa. Nandyan pa rin sumisinghot ng konti ang ating kabalay at ang ating homecaster rin na walang iba kung hindi si Kabalay na Hamsari. Kabalay na Hamsari, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa kanilang mga radyo at nakatutok sa ating Facebook Live. Tayo ay isang oras naman po magsasama-sama. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aming programa. Yes, that's right. Maraming salamat Kabalay na Hamsari, at thank you rin sa ating kabalay na si Ria dyan na palaging nakaantabay sa atin. Thank you very much. At ang ating nagpapaikot-ikot ng mga tornilyo rito, si Kabalay na Archie, na lagi hoong nakagabay sa atin sa ating technical side para siguruhin na wala hoong mamimiss na information ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. At syempre, ngayong araw na ito, hindi ho tayo dapat mawalan ng ating guest speaker dahil napakahalaga ho ng ating topiko. Ang ating pag-uusapan ngayon sa ating MHS Discusses, mamaya-maya po yan, dahil ito po ay may kinalaman sa papalapit na hindi ko alam kung ano bang tamang description dito. Nakaka-excite ba? Medyo apprehensive din tayo. Pero at ang ating topic ngayon ang magpapatunay sa inyo na ginagawa ho lahat ng ating rehiyon, ng ating gobyerno, ang nararapat na gawin para ho sa ligtas, at mapayapang eleksyon. At dahil po dyan, ang ating topic ay community participation for a safe and peaceful election. At narito ho si Kabalay na Ria para ho ipakilala na muna sa atin ang ating guest speaker ngayon para ho makabati sa ating lahat. Kabalay na Ria. Ang makakasama natin ngayong talakayan ay ang Development Management Officer 5 ng Home Affairs Services Law Enforcement Coordination Division ng Ministry of Public Order and Safety. Mga long-time listeners natin, makilala siguro nilang name niya kasi same topic din siya way back when sa ating program. Pero via Google Meet ngayon, marinig na natin siya live in person. Sir Benhar A. Ayob. Assalamualaikum, sir. Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang tanghali sa ating mga tagapagkinig at taga-subaybay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Sir Benhar. Nagkaroon ng character development, sir. Last, na-promote po kayo since last na meet natin. Congratulations. Yung last na meet natin, I was then designated chief ng Law Enforcement Coordination Division. Just last month, I think, finally po, full-fledged Ayun, mashallah. Alhamdulillah, napakaliit na panahon, no? Okay, so from being a designated chief, ngayon
full-fledged na po na chief ng division na ito ang ating guest speaker ngayon. At tamang-tama ho, kapiling natin siya ngayon. At mamaya-maya, Sir Benhar, pababalikin namin kayo ha, para sa ating mismong MHS discusses, para ibigay sa atin ang detalye ng mga kailangang detalye ng ating mga tagapakinig patungkol ho sa ating topic ngayong araw na ito. But before that, we will have our preliminary segments ng ating programa. At syempre, pakinggan po muna natin ang ating napakahalagang paalala regarding our housing loan projects. Kung ano nga ba ang siyam na requirements na dapat niyong i-comply at isumite sa ating opisina kapag nag-full swing na po ang ating implementation ng ating housing loan project. So narito po ang ating kasamang si Almansor Ugaw. I-play na ho itong napakahalagang mensahe na ito. Take it away, Almansor. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarize. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating palaging una ho sa ating mga paalala. Ang siyam na requirements kung paano ho kayo makaka-avail ng housing units mula ho sa ating housing loan project. Sa ngayon po, ginagawa ang lahat ng ating Housing and Human Settlement Division, ang HHSD, para ho lahat ng mga challenges, mga hamon na kinakaharap po ng ating opisina ay marisolba. Dahil marami ho sa ating mga kababayang mga nagtatrabaho dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang patuloy hong nagtatanong kung kailan ho ba ang awarding ng ating housing units. Diyan po sa may Barangay Samba, Dato Udin Sinsuat, yan po ang katangi-tangi sa ating mga housing loan projects na meron pa hong available na mga ano. Pero sa ngayon may mga challenges pa na inayos. Yes, ang ating opisina. I think ibang terms ang ginagamit nila para sa Samba kasi housing loan siya, hindi siya ina-award. Siniselect ang applicants. No. Actually, supposedly, ito paliwanag ng ating para sa ating mga housing loan projects. Nagsisilbi ho tayong developers ng mga housing units na ito. Sa case ng ating housing loan projects, dahil partner ho natin rito ang Pag-ibig Fund. Yung ating mga bahay na pinapatayo ay supposedly i-take out ng Pag-ibig.
Okay? So, to take out ng pag-ibig at pagkatapos niyan, ang ating mga takers ng ating housing units, yung mga aplikante na pumasa sa kanilang application based on those requirements na kailangan nilang isumite, ay sa pag-ibig na magbabayad ng kanilang installment premium, no, yung kanilang amortization pay ang babayaran nila. And yun po yung ating kinakaharap na hamon sa ngayon dahil hindi ho maiwasan na may mga nangyayari na hindi na ho beyond our control sa Ministry of Human Settlements and Development. Sa kagustuhan po natin na mas mabilis na mai-award yung ating mga housing units sa ating mga giliwhong mga empleyado na hindi pa ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay dahil hindi pa ho sapat yung kanilang kita, no? Wala pang excess, no, para ho gamitin sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Ito po yung pagkakataon sana na magkaroon sila ng bahay dahil babayaran nila ito monthly at a minimum minimum payment every month nga po yan sa Pag-ibig Fund dahil member din po sila ng Pag-ibig Fund. Yan. So it's kaya nga tinawag na housing loan projects dahil parang utangin mo yung bahay, babayaran mo siya on a monthly installment basis. Yun. Ngayon, inaayos na ho talaga ng ating ng ating HHSD sa pangunguna ho ng ating chief, si Abdul Hamid Alawi Jr. and sa tulong po ng ating top management para ho talagang ma-realize na natin ang paggawad nitong ating housing unit. Sa ngayon, ang lumalarga pala ang kabalay na RIA at kabalay na Hamsari is ang ating resettlement housing projects. Kung saan ang ilang units rito ay tuluyan na ho natin na-award sa ating mga beneficiaries. At yan po ay grant. Wala po silang binabayaran. Libre ho nating ibinibigay itong mga pabahay na ito sa ating mga kababayan talagang hindi na ho kaya magpatayo ng kanilang sariling bahay. Okay? Yes, that's right. Pinaka nangangailangan. Yan po ang ating unang na-serve. And in the case of our, yung para sa ating housing loan project, hopefully, in October or November, talagang lalarga na ho sa ating magiging arrangement. Kung hindi man po kaya with the Pag-ibig Fund sa ngayon, baka ho may arrangement, magkakaroon ng MOA kung saan i-deduct na po sa ating mga sa payroll ng ating mga takers yung ating bayad, yung kanilang bayad po para sa ating housing units. Inshallah. Ano man po ang pinakamagandang arrangement, yan po yung gagawin ng ating opisina. Okay? So at this point, tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong 137 episode ng ating programang MHS Delivers for this day, September 28, 2023 and the 13th of Rabiul Awwal, 1445 sa ating Hijri calendar. At para ho sa ating headlines ngayong araw, ika-4 na batch ng mga empleyado ng MHSD nanumpa sa tungkulin at moral governance. Ikalawa at huli sa ating headlines, mga bagong empleyado ng MHSD na orient ukol sa mandato, bisyon at misyon ng ministeryo. Para sa detalye ng ating unang balita, ika-4 na batch ng mga empleyado ng MHSD na numpa sa tungkulin at moral governance narito si Kabalay na RIA. Sa ilalim ng administrasyon ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara, 22 bagong hirang at na-promote ng mga empleyado ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang nanumpa sa katungkulan at moral governance sa Kosinang Isabela, Cotabato City noong ika-20 ng Setyembre 2023. Ang kaganapan ay ang ika-4 sa serye ng mga seremonya ng panunumpa na pinangasiwaan ng Human Resource and Management Section ng HRMS ng Ministry sa ilalim ng Administrative and Finance Division. Isa-isang iniharap ang mga empleyado at ipinamalas ang kanilang mga posisyon at ang partikular na opisina o mga dibisyon na magiging kabahagi sila upang madagdagan ang mga pangkat ng mga multitasking workforce. Sinabi ni Tyrone Luis C. Agcambot, pinuno ng HRMS, na pupunan nila ang mga structural gaps sa Office of the Minister, ang OM, Administrative and Finance Division, ang AFD, Housing and Human Settlements Division, ang HHSD, Planning and Design Division, ang PDD,
Policy Development Coordination and Regulation Division ang PDCRD at ang Monitoring and Evaluation Division ng MED. Matapos isagawa ang kanilang mga panunumpa, binigyang inspirasyon at hinikayat ni Ministro Bara ang mga empleyado na gampanan ang kanilang mga tungkulin ng may ganap na kahusayan at palaging manalangin na ang kanilang pagpasok at paglabas ay maganap sa pintuan ng katotohanan at katwiran. Samantala, tinapos ni Director General Esmel W. Ibrahim ang programa sa pamamagitan ng pagpapaalala sa batch na maging responsable sa mga posisyong ipinagkatiwala sa kanila ng gobyerno ng BARM. Ang mga bagong empleyado ng MHSD na nagtatrabaho sa ilalim ng Contract of Service ay pinakita rin pagkatapos ng kanilang orientasyon sa mandato, bisyon at misyon ng MHSD na ginanap sa parehong lugar. Ang mga seremonya ay sinaksihan din ni Director 2 for Operations and Management Services Salem C. Dimuna, MED Chief Yasser S. Mama, Head of Information and Communications Section Salembay A. Abdullah at iba pang pangunahing tauhan ng ministry. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahaya ko po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga bagong empleyado ng MHSD na orient ukol sa mandato, bisyon at misyon ng ministeryo. Nagsagawa ng orientation para sa mga bagong empleyado nito sa ilalim ng Contract of Service. Ang Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ukol sa mandato, bisyon at misyon ng ministry na ginanap sa Cotsina Isabela, Sinsuat Avenue, Cotabato City noong Setyembre 20 taong kasalukuyan. Highlight ng aktibidad ang orientasyon na pinangunahan ni Heli Birwar, Capacity Development Project for Bangsamoro o CDPB Consultant para sa Japan International Cooperation Agency o JICA, na nagbukas ng mga talakayan sa mga halimbawa ng mga kaugalian sa opisina, binanggit ang iba't ibang uri ng bakasyon o leave, at ipinaliwanag ang mga paraan ng pagdidisiplina ng empleyado. Ipinaliwanag naman ni Tyrone Luis Agambot, Human Resource Management Officer o HRMO3, na layo ng aktibidad na ipakilala ang mga bagong empleyado sa kultura, mga patakaran, pamamaraan at mga partikular na tungkulin nila sa trabaho sa ministry. Ang pangunahing layunin ng orientasyon sa mga bagong kawani ay upang mabawasan ang kanilang pagkabalisa, pahusayin ang kumpiyansa nila, tiyakin ang legal na pagsunod, at isulong ang pakikipag-ugnayan na sa huli ay nag-aambag sa pangmatagalang pagpapanatili at tagumpay sa loob ng organisasyon, wika ni HRMO Agambot. Ibinahagi ni Nasiba Pangka, Cashier 3 at Supervising Administrative Officer, ang mandate, vision at mission ng ministry at kanyang hinikayat ang mga empleyado na i-access ito sa pamamagitan ng website ng MHSD kung saan ito mababasa. Sa MHSD, higit pa tayo sa isang lugar ng trabaho. Tayo ay isang komunidad na binuo sa ibinahaging pagpapahalaga, pakikipagtulungan at isang pangako sa kahusayan, wika ni Salem Dimuna, Director 2 for Operations and Management. Ibinahagi rin niya ang kanyang sariling karanasan sa trabaho at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa paglilingkod sa Bangsamoro at ang siglang nararamdaman sa pagpapaunlad ng mga komunidad at pamamahagi sa mga walang tirahan. Ang orientation ay sinundan ng oath-taking ceremony ng 22 bagong hirang at mga na-promote na permanenteng empleyado na ginanap sa parehong venue. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At iyan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong linggong ito para ho sa ating 137th episode ng ating programang MHS Delivers. At tayo ho ay magbabalik para ho sa ating IPH at HSF pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napaka-importanting paalala.
mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers at yan naman ho ang ating palaging ikalawa, no? Sa ating mga paalala regarding our resettlement housing projects. Kung kanina ho, yun yung napakinggan yung ating housing loan projects, ngayon naman po yan ang ating salient information patungkol naman sa ating resettlement housing projects. Bakit sinabi ho namin na projects? Dahil marami ho tayong mga proyekto na isinasakatuparan sa iba't ibang munisipyo, sa iba't ibang barangay po, sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa ating mainland, Maguindanao, Lanao del Sur at Special Geographic Area, may mga projects na po tayo dyan na under construction and some of the housing units ay na-award na ho natin sa ating beneficiaries. And we also have projects in Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. And hopefully, bago matapos itong taon, mas marami hong housing units ang may award ng ating housing arm ng BARM sa atin hong mga beneficiaryo. Okay, sa ngayon ating pakinggan ang ano ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria para sa ating IPH ngayong episode natin. Kabalay na Ria, ibigay mo na sa amin yan. Para sa ating IPH ngayong araw na ito, let's say hi muna kay Sir Khalil, Sir Sammy at Sir Kakamike sa ating chat room ng live stream. Salam daw. Sir Khalil daw watching from Acacia Street, San Pablo Village. Sir Sammy watching from MHSDRO BARM. At Kakamike, Assalamualaikum from Madina Al-Munawwara, Mashallah. Kingdom of Saudi Arabia. And with that, ang ating IPH ngayon, madalian lang ay tungkol sa sustainable energy. Ang sustainable energy ay anumang mapagkukunan ng enerhiya na hindi mauubos at maaring manatiling mabubuhay mapagkailanman. Magpakailanman. So, ang noong 18 ng Setyembre, ang mga mambabatas natin ng Bangsamoro ay nagpakilala ng 2 panukalang batas upang labanan ang kakulangan sa tubig at isulong ang renewable energy sa rehiyon. Ito ay Parliament Bills number 238 at 239. 238 ay ang Bangsamoro Rainwater Harvesting Facility Act of 2023. Na naglalayong hilingin ang pagtatatag ng mga pasilidad sa pag-aani ng tubig ulan upang mailagay bilang bahagi ng anumang pang-industriya, komersyal o pang-agrikulturang infrastruktura na itinayo sa rehiyon. That's right. Samantalang Parliament Bill number 239 o ang Bangsamoro Solar Powered Water Distribution Systems Act of 2023 ay naglalayong bumalangkas ng 3 taong programa para sa pagtatayo ng Solar Powered Water Distribution System sa bawat barangay sa buong rehiyon. Mashallah. So, ang Ministry of Science and Technology at sa pakikipagtulungan sa iba pang mga nauugnay na ministries ay itatalaga sa paglikha ng programang ito na may prioridad na ibinibigay sa geographical na isolated at disadvantaged na mga lugar, inshallah. So, syukran sa ating BTA sa pag-draft at pag-release ng parliament bill na iyon. Inshallah, baka mag-guess natin ng MOST para sa updates niya. Inshallah, yes. Napakagandang yan na tawag dito, remove yan ng ating BTA dahil ilan ho sa ating mga kababayan ang hindi po naaabot, no?
konting-konti ho yung kanilang mga pasilidad at talaga naman pong pahirapan para sa kanila ang pagkakaroon ng tubig, no? Yung instantly iganin mo lang may tubig na. Hindi ho ganun ang sitwasyon sa mga lugar na ito, and hopefully with the realization itong mga project na ito, sila ho ay mabebenepisyuhan at mas mararamdaman nila ang presensya ng Bangsamoro government. Inshallah. Mashallah. So ang ganda ho ng ating trivia ngayon. Ang impormasyon na ibigay sa atin ng ating kabalay na si Rhea under our IPH without ang ating impormasyon pambahay at hanap buhay, no? Sa ating mga industriya, iba't ibang mga industriya, magagamit din po yan para ho makapreserve tayo, no? Water conservation. Yes. Okay. So at this point from our IPH, ito ho ang ating HSF. May H pa rin po. Hindi po halatang paborito namin ang H na word, no? Na letter pala, word na ngayon ang H. Sige. Kabalay na Hamsari, ano naman ang ating tips, ang ating mga impormasyon sa ilalim ng ating HSF ngayong araw na ito? Kabalay na Hamsari? Thank you po, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, your best health is your greatest wealth. Ating pong pag-uusapan ng World Rabies Day. Ang World Rabies Day po ay ginugunita tuwing September 28 or ngayong araw po taon-taon. At ito ay isang international awareness campaign na itinatag upang turuan ng mga tao tungkol sa rabies at pag-iwas nito. At ang mga kaalagaan ng pagbabakuna sa ating mga alagang hayop. Ito rin po ay nagsisilbing araw ng pag-alala para sa mga taong nasawi dahil sa rabies. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng World Rabies Day ay ang pagpapataas ng kamalayan tungkol sa rabies, pagtataguyod ng responsableng pagmamayari sa ating mga alagang hayop, at ang pagbabakuna ng mga ating mga alagang hayop, pagtataguyod para sa pagbabakuna na maaaring umantong sa panganib sa komunidad. Ang rabies ay isang viral disease na nakakaapekto sa mamal kabilang ang mga tao dito. Ito ay halos nakakamatay kapag lumitaw ang mga sintomas. Ang pagpapataas ng kamalayan tungkol sa rabies ay nakakapagbigay ng alaga dahil ito ay maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna ng ating mga alagang hayop. Ang edukasyon ay nakakatulong maiwasan na hindi kinakailangang pagdurusahan ang kamatayan dahil sa dulot ng rabies. Ang pagbabakuna sa atin or sa laban sa rabies ay isang critical na aspeto ng pag-aalaga sa ating alagang hayop at nagbibigay ito ng ilang benepisyo para sa mga alagang hayop at sa mga owner din nito. Narito ang mga benepisyo para sa ating mga alagang hayop. Proteksyon mula sa nakakamatay na sakit. Ang rabies ay isang nakakamatay na sakit na viral na nakakaapekto sa ating mga mammal or sa ating mga alagang hayop. Kabilang ang mga alagang hayop natin dito, ang pagbabakuna laban sa rabies ay lubos na epektibo sa pagpigil ng infeksyon ng rabies sa ating mga alaga. Pangalawa, mas mahabang buhay. Ang pagpapabakuna sa rabies ay tumutulong sa pagpapahaba ng buhay ng isang alagang hayop sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaligtasan sa sakit laban sa virus. Pangatlo, kaligtasan ng publiko. Ang rabies ay isang zoonotic disease. Ibig sabihin po ay maaari itong may salin mula sa hayop patungo sa tao po. At ang pagbabakuna ay nakakatulong na masira ang cycle ng transmission ng isang rabies. Pang-apat or panghuli, legal na pagsunod. Sa maraming rehiyon, ito ay isang legal na kinakailangan upang mabakunahan ng mga hayop or alagang hayop laban sa rabies. Ang pagsunod sa mga regulasyong ito ay nakakatulong sa owner ng isang nagmamayari ng isang alagang hayop na maiwasan ng legal na issue at potensyal na kahinatnat nito. Narito naman po ang mga benepisyo para sa mga may alagang hayop, protection mula sa rabies exposure. Ang may ari ng nagpabakunang mga hayop ng kanilang ay laban sa rabies ay nagbabawas ng panganib na sila mismo ay ma-expose sa naturang sakit or sa isang rabies. Pangalawa, kapayapaan ng ating pag-iisip. Ang pag-alam ng inyong mga alagang hayop ay protektado laban sa rabies ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa may-ari na nag-alagang hayop. Pangatlo, kalusugan ng komunidad. Ang malawakang pagbabakuna sa rabies sa populasyon ng nag-aalaga ng hayop ay nakakatulong na mapanatili ang kalusugan sa komunidad sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkalat ng rabies at pagbabawas ng panganib sa paglaganap ng rabies sa isang komunidad. Panghuli, ang responsableng pagmamayari. Ang responsableng pagmamayari ng mga alagang hayop natin ay kinabibilangan ng pagbabakuna
sa mga alagang hayop laban sa rabies. Nagpapakita ito ng pangako sa kalusugan at kaligtasan parehong sa hayop man or sa komunidad or Tama. sa mga taong mayari ito. So napaka-importante po na pagpabakunahan po natin ang ating mga alagang hayop dahil hindi lamang po yung ating mga alaga kundi ang sarili at ang komunidad po ang ating nililigtas. Tama Yan po ang ating may kiling segmentong health and safety. First, your best health is your greatest wealth. Yes. Maraming salamat Kabalay na Hamsari sa ating impormasyon and tips kung paano nga ba dapat napabakunahan ho yung ating mga alagang aso. Nako, itong rabies na pinag-uusapan, hindi po ito dapat na ipagsawalang bahala. Dahil witness ho natin kung ano nga bang naging epekto ng rabies na sinasabi na ito, no? Especially kung natatransmit na siya sa mga tao ng sali. Oo, correct. Hindi ho biro. Bagigi si Yuga kwa na. Gabot na aso may ka na kwa na rabbit. Ay, rabbit. kahit ang pusa po ang sali, may mga rabies din po pati ang mga pusa. That's so, right. Wag lang natin na aso lang dapat papakunan, pati ang ibang mga lagang hayop na pwede kumagat sa atin. yung paglalaway po na hindi normal sa isang tao is nasa second stage na po yan ng infection ng rabies or Delikado na yan. nating acute neurological stage po or symptoms severe na po yung symptoms ng pag dumating ka na po sa stages na naglalaway na po, hindi na po tama yung pag-produce ng laway ng isang tao. Para kasing na-adapt mo yung ginagawa ng aso Yes, especially sa mga sa aso ganyan. po yun. For reference, mga domestic animals nagkakaroon din ng rabies. Carabao, cattle, pigs, cats. Pati sila. Posible din daw. Okay. Ma-expose sila sa rabies. Kapag nakagat sila ng aso, may nagtataglay or mayroong rabies po, Ma'am Salet, Correct. Yes. That's maaaring right. natatransmit po. Kung posible pong matransmit sa ating mga tao, mas prone po na natatransmit po siya sa kapwang hayop. Ayun. So mag-ingat ho tayo and sa mga may aso ho, dapat ho mabakunahan ang inyong mga aso na rabies. At sa mga pusa Yes. din. At pusa at ilan pa po mga alagang hayop natin na maaaring magka-rabies. Dahil yan po ay patunay na tayo ho ay may care At sa ating responsable. komunidad at responsableng may-ari ho ng ating mga alagang hayop. Okay. Thank you so much. At dahil dyan, tayo ay dumako na ho sa ating MHS Discusses. Ngayong araw ho na ito, dahil napakahalaga ng ating topic sa araw ho na ito, yung ating napakinggang rabbit kanina, baka magkaroon din ng magkaroon din po ng rabies yan. So dapat ho talaga ay maging responsable at alamin ang tamang impormasyon. Yan ang pinakamahalaga para ho alam natin ang ating dapat na gawin. At may nag-comment po dito sa ating watching from Russia. Anong rabbit yan? ang atin pong best half dyan sa may Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mr. Ahmad Abdullah, thank you for commenting sa ating radio program. So at this point, tayo ho ay binalikan ng ating resource speaker na nakaantabay lang ho sa ating booth, sa ating studio para ho bumalik at ibigay sa atin ang mga detalyeng dapat nating malaman patungkol sa ating topic, which is community participation for a safe and peaceful election. Okay, nagbabalik ho Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsari at sa lahat ho ng ating mga kabalay, ang ating guest speaker. Kagaya nga ho ng pakilala ng ating Kabalay na si Ria kanina, siya ho ay Development Management Officer 5, Home Affairs Services Law Enforcement Coordination Division. Siya ang chief, no? Nitong division na ito sa Ministry of Public Order and Safety. Sir Benhar? Once again, magandang tanghali kasama Kabalay na Salimbay at kay Kabalay na Ria and si Sir Imran dito na kanina pa nakatingin at pangiti-ngiti lang. Okay, so yan. Sige. Ngayon sir, before we delve into our yung ating tanungan para ho sa ating topic, kamusta po ang araw niyo ngayon, sir? Alhamdulillah, okay naman. Although this past few days, actually this past few weeks, I should say, medyo abala tayo, medyo busy tayo sa ating mga programa at Okay. aktibidades sa Ministry of Public Order and Safety. Pero sige lang,
kaya lang. Kaya. Kasi para naman ito sa Bangsamoro. For hindi the para sa Bangsamoro. atin. That's right. And we do exist, no? Tayo ho ay naninilbihan para ho sa ating kapwa Bangsamoro. And we cannot stop. We cannot stop. Yes. We cannot stop until or unless ma-deliver natin yung ating mga tungkulin, yung ating function para ho sa kanila. Okay. So, sir, kailan mo ba, unahin mo na lang to ha, kasi isa rin to sa mga itinatanong po ng ating mga kababayan, kailan ba ang ating local election ngayong taon na ito? Yung ating barangay and Sangguniang Kabataan election ay magaganap sa darating na October 30, 2023. October 30, no? Opo. Is this considered a holiday from work? Yun ay Magandang tanong yan. Oo nga, no, kasi kung pero actually hindi, kung kahit i-holiday naman yan, hindi naman tayo Yun na magpapahinga. Actually sa Ministry of Public Order and Safety, kahit ideklara siguro ng Pangulo ng Pilipinas na holiday yan, siguro exemption to the rule yung Ministry of Public Order and Safety, sapagkat Yes. yan yung kasagsagan ng mga gawain na pwedeng maging dahilan Tama. ng kaguluhan o kawalan ng kapayapaan, especially sa ating rehiyon sa BARM. Siguro nakikita naman siguro natin, napapanood sa mga telebisyon at naririnig natin sa ating mga radyo na halos araw-araw sa buong rehiyon may mga insidente na Tama. pamamaril na kung titingnan natin ng mas malaliman ay maaring sabihin na related dito sa upcoming na Election. barangay and Sangguniang Kabataang election. So That's right. definitely hindi magpapahinga si MPOS. At dahil nga sir, binanggit nyo na hindi magpapahinga si MPOS, no? Okay, so might as well inform our listeners, yung ating viewers, kung ano nga ba ang mandato nitong Ministry of Public Order and Safety. Maraming salamat sa katanungan yan, no. Kaya kung pag-uusapan natin ay ang mandato ng Ministry of Public Order and Safety, ang nakasaad sa batas ay masyadong napakabigat. Kasi ang sabi sa pagkakasabi sa ating Bangsamoro Administrative Code, the Ministry of Public Order and Safety shall be responsible for public safety. Nako. Iyan yung mandato natin sa ministry. Dalawang salita lang yan, pero mabigat sir. Responsible for public safety. Ibig sabihin, Public kung safety. maganda ba or hindi maganda yung kahihinatnan ng ating public safety, yung kaligtasan at kagalingan ng ating publiko sa buong rehiyon ng BARM, ay tayo yung tatanungin at dapat na tanungin sapagkat tayo yung responsable. Napakabigat. Pero yan naman ay pinag-isa-isa rin under sa Bangsamoro Administrative Code, pagkakasabi ang mga powers and functions ng ating Ministry of Public Order and Safety ay unang-una, sabi niya, it shall have coordinative function with the law enforcement agencies, with the offices and agencies that maintains public order and safety in the region. So, kinakailangan natin yung malakas at epektibong ugnayan sa mga ahensya at mga tanggapan na ang tungkulin din ay ang pagpapanatili ng kapayapaan, kagalingan at kaayusan sa buong region. Pangalawa dyan, tayo rin ay naatasan ng batas na i-monitor at i-evaluate ang prevailing peace and security situation sa buong rehiyon, sapagkat tayo ay napag-utusan na mag-submit ng regular na report sa tanggapan ng ating mahal na Chief Minister. Yun. And bukod dyan, andun din sa atin yung mga katungkulan sa sa peace building, sa pagpapalawig ng kapayapaan o pagpapanday ng kapayapaan. Andun din sa atin yung mga tungkulin na may kaugnayan sa kung paano magkaisa, unification and reconciliation. And andyan din yung conflict prevention and settlement. So usually kapag may mga nangyayaring mga rido, especially or mga hindi pagkakaunawaan sa ating mga kapwa Bangsamoro, actually tayo yung naatasan na magsagawa ng mga interventions kung paano mapagbabati or mapag-aayos yung mga hindi nagkakasundo ng mga pamilya o mga individual sa ating rehiyon, which is hanggang sa ngayon yan yung isa sa bulk ng tinatrabaho ng ating ministry. And other than that,
tayo rin ay naatasan na magsagawa ng mga peace advocacies and para ma-ensure na ang lahat ng mamamayan ng BARP, kay Bangsamoro ka man o hindi Bangsamoro, for as long as ikaw ay nasa loob ng BARM, tayo naman kasi ay inclusive, yung at least maitanim sa ating mga isip at puso na ang kapayapaan, kagalingan at security, lahat yan ay responsibility nating lahat. Yes, So, dapat responsibility tayo ng bawat isa ho sa Yes. atin, no? Na nakatira rito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi ho biro, sir. Ito yung inyong functions. Okay? Yun pa nga lang hong pagresolba ng mga rido. Oh. Nako, sir, it will take years. Yes. Sir, no, bago ho ma-reach nyo po yung talagang after nyo, objective na mapagkasundo yung mga pamilyang hindi Yun na nga, nagkakasundo. batang-bata pa yung ministry. Actually, batang-bata yung BARM. Pare-pareho lang tayo, sir. Yung Ministry of Public Order and Safety, ang isa pa kasi is ang Ministry of Public Order and Safety ay hindi kagaya ng ibang ministry na merong sinusundan na departamento sa national level or sa former arm natin. Ang MPOS ay talagang ginawa siya para lamang sa BARM. Yun. So wala tayong sinusundan, so baka nga sabi ko nga batang-bata pa ang ministry at ang BARM, baka kung ang pag-uusapan ay rido, baka retired na tayo, andyan pa rin eh. Actually, sir, yes. Pero at least, ang pinakamaganda dyan is may ginagawa at ilan po sa Yes. ating mga ginagawa ay napaka-epektibo. Dahil may mga nabasa na rin po ako, sir, sa inyo mga na napagkasundo nyo Yes. ng mga pamilya. Mashallah, alhamdulillah. Dahil, sir, karamihan naman sa ating mga nagkakaroon ng rido ay magkakapamilya rin. Yes, yun yung Magkakamag-anak din, sir. Magkakamag-anak, Oo. magkakapatid actually. Yun ang mas Nakakalungkot. nakakalungkot. And usually kapag nagkakaroon ng settlement or pag-aayos, hindi natin mapigilan na kahit tayo sa ating mga sarili, hindi natin napipigilan yung ating mga luha Tama. na bumatagal. Totoo talaga, sir. Kasi alam niyo po, sir, sa akin, personally, unang-una ko naiisip, dapat itong mga magkamag-anak na ito, sila ang nagtutulungan at nagpapalakas ng kanilang pamilya. Yes. Hindi yung sila yung nagkakaroon ng ganun. Pero, sir, dahil tayo po ay nakatuon sa ating pinag-uusapan na BSKE, sir, ano nga ba ang mga interventions o yung dapat na gawin ng mga aktibidades ng MPOS para ho sa upcoming election? Yes, tamang-tama actually. Kasi yun na nga yung usapin natin kanina, yung pinag-usapan natin na about sa mga hindi pagkakasundo or mga conflicts, mga awayan sa Nako. sa pagitan ng mga Bangsamoro. And sa ating continuous na monitoring, napag-alaman natin na karamihan sa mga hindi pagkakasundo-sundo ay dahil sa politika. And here comes yung barangay election kung saan ang magkakalaban sa politika ay magkakapitbahay, magkakilala. So, hindi na sila maghanapan sa ibang lugar, nasa Tama. isang barangay sila. Dahil dyan, ang ating ministry ay nagkaroon ng marami tayong mga nakapilang mga programa at mga aktibidades para kung hindi man natin kayang pigilan, at least kahit paano ma-reduce natin yung mga Yun. possibilities na magkaroon ng mga karahasan Tama. sa darating na barangay and SK election. Marami tayong mga nakapilang mga interventions, kabilang na dyan yung pagpapalakas natin sa ating ugnayan sa mga law enforcement agencies. Actually, halos araw-araw since nung pangilang linggo na ba, parang pangatlo, pang-apat na linggo na, halos araw-araw kaharap natin yung ating mga different law enforcement agencies, Yun. yung PNP, yung Armed Forces of the Philippines, at kung sino-sino pa ng mga law enforcement agencies. As a matter of fact, kasama tayo dun sa Dumalo sa Barangay and SK Election Conference na ipinatawag ng Commission on Election Okay. sa pangunguna ni Attorney Ray Sumalipaw ng Comelec BARM. Kasama tayo sa Dumalo doon. Yun ay para palakasin yung ugnayan natin sa Comelec at sa mga ating security partners, PNP and the AFP, para ma-ensure yung peaceful and safe and credible election this coming October 30. Pangalawa,
sabi ko nga kanina, continuous yung mga pagpupulong natin, meetings natin sa regional level, sa provincial levels. Yes. As a matter of fact, parang ako yata, baka bukas wala naman ako dito sa Cotabato. Kasagsagan, sir. Oo. Nangin yung dapat na. Actually, sir, nabanggit niyo po yung coordination, no? With every coordinative activity na ginagawa niyo po, sir, ano yung parang nagiging resulta niya? Unang-una, ang pinakamahalagang nagiging resulta niya actually, nakakapag-come up tayo ng mga pamamaraan kung paano natin mapagtutulungan yung mga identified na mga issues Ayun, and concerns okay. na may kinalaman sa pagpapanatili ng public order and safety sa region. That's it. Yun actually yung pinaka-mahalaga at pinaka-layunin ng mga coordination meetings na yun. Yun. No? Kasi Okay. sabi ko nga kanina, it is everybody's responsibility. So dapat lamang na sa ating mga sa ating pagtatrabaho or sa ating pag-deliver doon sa ating mga mandates and functions, dapat na tayo ay kumaga isa yung direction, isa yung ating layunin. And, kumbaga parang concert yan eh. Tama. Parang kung may gitarista, May pianist. may pianist, Oo. pero combining yung lahat ng mga tono ng musika, makakabuo tayo ng kaaya-aya Yun. na kanta. So parang ganyan lang yan. Synergistic Yes, action, sir, no? synergistic, They support each other para Yes. ho mas epektibo yung magiging resulta niya. Okay? Sir, patuloy po kayo doon sa mga meetings na doon sa mga meetings, no, bukod doon sa mga meetings sa pagpapalakas ng coordination natin, andyan din yung pagpapalakas natin sa ating monitoring sa buong region. Actually, di ba, ang BARM ngayon ay nasa 6 provinces tayo. Meron Yeah. na tayong 6 na probinsya, and meron pa tayong 63 barangays Yeah. sa special geographic Sa areas. SGA. Actually, siguro baka bukas makalawa, hindi na yan siya tatawagin na 63 barangays, Nako. but 8 municipalities. Wow! Diba? Kasi diba, 8 municipalities. Yes, ng special geographic areas natin. Tama, kasi So, yung 63 na yun, under 8 8 municipalities. Yes. So, kung titingnan natin, napakalawak ng ating coverage, and tayo naman sa MPOS, sabi ko nga kanina, batang-bata yung MPOS, and hindi pa ganun kalaki yung ating workforce. Yeah. So, kinakailangan natin yung pagkikipagtulungan ng bawat isa sa ating mga that's kabangsamoro. So, yun po, ang isa pa sa mga programa ng ating ministry ngayon ay ang pagpapalakas ng ating monitoring through the help ng ating mga community volunteers. Yun. Sila po ay mga tao na nakabase sa kanilang mga barangay at regular na papadala sa atin ng mga ulat, mga reports tungkol sa kanilang mga namomonitor sa kanilang mga lugar. Okay. And other than that, meron din tayong nakapilang mga programa para sa peace advocacies. As a that's matter right. of fact, I think kung hindi ako nagkakamali, by October 18, magkakaroon tayo ng simultaneous na peace rally. Yan po ay kasalukuyan nating ino-organize sa bawat probinsya. Okay. So sa buong rehiyon po yan, mula Tawi-Tawi hanggang dito sa atin sa Maguindanao, sa Cotabato, sa Casalano del Sur. Sabay-sabay, sir, no? Magkakaroon po tayo ng sabay-sabay simultaneous na peace rally. Yeah. At yan po ay lalahukan ng ating mga local, mga community volunteers, ng ating mga partners na law enforcement agencies, ang ating mga partners din from the civil society organizations. Yun, that's Kahapon, nag-usap kami ni G7 ng 6ID, and na willing sila na sila mismo from the Armed Forces of the Philippines ay dumalo doon sa peace rally na yun para sabay-sabay tayong manawagan na sana wag gawing dahilan ng kaguluhan itong upcoming na barangay and Tama. sangguniang kabataan election. Oo, sir. Huwag ho gawing parang normal na dahilan. Yes, No? yes. Yung election ng pagsasagawa ng mga hindi kaaya-aya mga gawain. And other than that also, nakipag-partner na rin tayo sa ating mga religious Yes, that's right. religious communities. Sa mga Muslim po, sa Islam po, tayo ay nakipagtulungan sa da'wah, sa Lujnatu Da'wah wa Su'unal Masajid, Yes. para gusto kasi natin na lagyan ng
aspetong spiritual Yun. yung ating mga panawagan. So, actually kahapon lang nagkaroon tayo ng right shop para sa effective messaging natin. And kung saan nakapag-come up tayo ng 4 na khutbah. Yun ay ipapadala natin sa lahat ng masjid sa buong BARM para yun yung maging sentro ng khutbah every Friday. That's right. And yung 4 na khutbah na yun ay ando doon yung paksa tungkol sa kung papaano mamili ng mahusay na leader. Yes. Oo, ano yung leadership sa perspective ng Islam. Tama. And isa rin sa binigyan natin ng emphasis doon sa khutbah ay yung kahalagahan ng kapatiran sa Islam, yung Yun. ukhuwa Islamia. Especially, nasabi nga natin kanina, ay sa barangay and SK election, usually ang magkakalaban ay yung mga Tama, sir. magkakapitbahay, magkakamag-anak. Mhm. And other than that also ay yung kahalagahan ng reconciliation. Sapagkat itong election na ito ay dadaan lang yan, mas bigyan natin ng halaga yung pagkakasundo-sundo, Correct. pagkakaisa sa pagitan ng bawat isa sa atin. Tama ho yan. Sir, dahil nabanggit niyo po, sir, no, kanina, na karamihan din po sa mga magkakalaban ay magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakakomunidad. Yes. So, sir, based on your data po sa MPOS, paano po nakaka-apekto, no, itong election na ito sa kaparatagan, no, sa kapayapaan ng bawat community? Ano ba yung mga nagiging epekto nito? Usually. Yun na nga yung sabi natin kanina na sa monitoring ng MPOS. Yes. Nagkandak din tayo ng profiling ng mga conflict dito sa buong BARM. And ating napansin, ating nakita na kadalasan or karamihan sa mga nagiging sanhi ng hindi pagkakasundo-sundo ng mga away o rido, sabihin nating rido. Sige. Kasi yan yung mas naiintindihan. Ang kadalasang dahilan ng mga rido sa pagitan ng mga bangsamoro ay yung politika, yung halalan. Kung ating matatandaan, last year lang nagkaroon tayo ng synchronized national and local election. And isa sa mga naging bunga nun ay ang pag-usbong ng maraming mga rido na naman sa ating faction, mga ganun. Hanggang sa ngayon nararamdaman natin yung epekto. Oo, sir, hindi pa rin nagkakabati. Hindi pa rin nagkakabate. So yun yung isa sa napakalaking epekto sa atin ng halalan. Ngayon, yung barangay, siguro mas iinit pa yan. Kahit ang ating PNP at ang ating Armed Forces of the Philippines, sila ay nakapag-identify na ng daan-daang election hotspots na barangay sa buong BARM. Naku, sir, daan-daan ha. Hundreds. Barangay ang pinag-uusapan natin. We are talking here of hundreds of barangays na hotspots. Naku. So, Sir, nakakabagabag po yan actually. Yun yung isa sa mga, yun yung isa or pinakamalaking naging epekto sa atin. Ewan ko nga ba, bakit yun, no? For the love of, sabi nga nila, naku sir, power and, power, you know, the thing that is, that makes the world go round, sabi nga nila, sir. No? So, sir, with all these things na inyo pong nabanggit, no, sa atin, paano nga ba, sir, makakatulong yung bawat member ng komunidad na mapanatili or kahit na masabi natin na makulangan man lang, mabawasan yung mga hindi kaaya-aya mga nangyayari na dulot po ng eleksyon sa ating komunidad? Sa ngayon, ang MPOS kasamang ating mga partner civil society organizations at mga law enforcement agencies natin, magde-deploy tayo ng ating mga early warning and early response volunteers, sa mga community volunteers na sila yung mag-monitor. Hindi po ibig sabihin na yung sila lang yung magmamonitor, yung ating mga early warning, early response volunteers. Kahit sino po sa community ay may maaaring makipag-ugnayan sa atin sa MPOS at sa ating mga partner law enforcement agencies. Nakalimutan ko nga pala na kabilang din sa ating mga programa for the upcoming barangay and SK elections ay ang pamimigay ng mga info sheets. Yun. Mamimigay tayo ng mga info sheets kung saan nakalagay doon yung
mga gusto nating ipabatid sa communities sa may kaugnayan sa upcoming barangay and SK election, and nakalagay din doon yung mga contact numbers Yun. ng ating mga partner law enforcement agencies. That's right. Napakaganda. From the security sectors at sa ating mga miyembro ng communities, kung halimbawa meron kayong mapansin or makita na hindi kaaya-aya at pwedeng maging dahilan ng kaguluhan sa ating mga communities, may kaugnayan sa upcoming na halalan, maaaring direct kayo na mag-text or tumawag doon sa mga numbers na iyon. That's it. Mamimigay rin tayo ng mga numbers natin from the MPOS para kung ayaw nilang makipag-ugnayan sa ating mga PNP or sa ating mga AFP dahil sila dahil siguro sa takot, maaaring sila ay directly na makipag-ugnayan sa atin at tayo na lang ang makikipag-ugnayan naman sa ating mga That's security right. sector. Correct, mashallah. Importante po yung mga hotlines na yan, no? Yes. Kabalay na Ria at sa ating si Sir Ben. Okay lang po, Sir Ben, sir ang tawag ko sa inyo. Yes. Yan naman talaga ang tawag ng mga tao sa akin. Okay. There you go. Si Kabalay na Ria, may tanong? Itong mga info sheets, sir, ipopost nyo rin siya online para sa parang remote monitoring or... Opo. Actually, ang ating ministry po ay gagawa po tayo ng special na FB page para sa para sa ating monitoring. For this purpose alone, for yes. this purpose alone. And bukod doon, meron din tayong nag-prepare din tayo ng mga tarpaulins and mga flyers na ipamimigay natin and ididikit natin sa mga strategic areas para para as much as possible ay ma-reach natin Tama. yung pinaka nasa kasuluk-sulukan ng ating mga Correct. Then, Hiram, yes. Then, sa lahat ng activities, sir, na nabanggit niyo, may timeline na po kayong pwedeng ma-share kung kailan ang bawat activity or target na dates ng bawat activity? Yes, actually nag-start na tayo sa this September. Kabilang na itong ngayong ginagawa natin Yeah. ngayon. And That's actually right. hindi lang ito, kanina lang nagkaroon din tayo ng press conference sa Playmore. Mahalagang press con. Yes, through the facilitation ng ating mga Kabangsamoro sa Bayo, sa Bangsamoro Information Office. Mashallah. Andun actually si Minister at ang ating Director General. Yeah. And bukod doon, from last week of September hanggang doon sa after election na, yun po yung timelines natin ng ating mga activities. Wala siyang specific na date, petsa, ang except doon sa October 18, Yeah. inshallah, na simultaneous peace rally. Correct. Magiging ongoing yan na interventions natin, yun na yung lahat ng mga programa or mga activities will be conducted ditong September until the end ng October at hanggang doon sa khutbah natin after election pa. Hanggang after election, yes. Para mas mabigyan din natin ng kahalagahan ng unity and reconciliation. That's right. In address doon sa in relation doon sa mga magiging aftermath ng barangay na SK election. Correct. That's right. So yun po, October 18, ang kanilang simultaneous peace rally na gagawin po sa buong probinsya, lahat ng probinsya po ng BARM. And dahil ang oras natin, sir, ay 12 na po at nakatingin sa akin si Kabalay na Archie dyan sa kabilang kwarto. Sir, hihingin po namin actually before tayo humingi ng last message for this episode sa ating guest speaker, yung pinakamahalaga po dun is that dapat every one of us ay mayroong malasakit at concern sa bawat isa, sa kapakanan po ng bawat isa. Dapat hindi lang sarili yung iniisip natin, pwedeng isipin ang sarili, basta yan po kung paano maging mabuti, no, para sa kapakanan ng iba ho nating mga ka-member ng komunidad. Sir, with that, we want to hear your last message for today para ho sa ating mga subscribers at sa ating tagapanood ng ating programa. Yes. Unang-una siguro para lahat tayo ay makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan, especially sa upcoming election. Siguro unang-una muna nating gawin ay may kaugnayan sa ating mga sarili. Tayo mismo, umpisahan natin sa ating mga sarili. That's right. Sumunod tayo sa batas upang ma-ensure na magiging maayos at makabuluhan yung magiging magaganap na halalan. Tama. Pangalawa, sa ating mga Kabangsamoro,
siguro ang last na masabi ko sa atin, yung aya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ra'd, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay hindi niya babaguhin yung kasalukuyang situation ng kaum, ng communities o ng mga tao, kung hindi sila mismo ang magsisimula ng pagbabago sa kanilang mga sarili. So, yun po, sa ating pagpili ng mga leader, piliin natin yung may malasakit sa ating communities. Pangalawa, piliin natin yung mga leaders na magdadala sa atin sa kapayapaan at kaayusan at kaunlaran. Yes. Simulan natin sa ating mga sarili na ang pagpili ng leader ay hindi dahil sa pera. No? And simulan natin sa ating mga sarili na itong eleksyon na ito ay dadaan lang. Ang layunin, ang tunay na layunin ng eleksyon ay upang makapamili ng mahusay na leader at hindi nito layunin na ang eleksyon ay maging sanhi ng away ng magkakapatid, magkakapitbahay at magkaka-community. Yes. So yun lamang po. Maraming salamat at isang magandang tanghali sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very well said, Sir Benhar Ayub, ang chief ng ng Law Enforcement Coordination Division under the Home Affairs Services. And there you have it. Yun na ho dapat tandaan natin bago ho mangyari at after mangyari ang ating eleksyon ngayong taon na ito. And please be reminded na ang buhay ho dito sa mundo ay temporary lamang. Ang eternal life natin ay sa kabilang dako ho at dapat pagandaan natin yan with our good deeds na consistent po. Okay? Ang takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat na panatilihin natin sa anumang aspeto ng ating pamumuhay. Okay? So ngayon, we thank our very good resource speaker for today's topic. Hindi ho matatapos ang ating programa kung hindi tayo magkaroon ng ating KKK. Ang mabilisang KKK portion ng ating kabalay na si Rhea. Kabalay na Rhea. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paalala po sa ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. That's right. Hingin po namin ang inyong pangalan, edad, trabaho, address at inyong SIM network para lang sa aming processing ng inyong premyo. Wala rin kaming ibang gagawin doon, hopefully. And with that, ang ating unang tanong sa araw na ito, anong tawag sa mga tao na mula sa kanilang barangay ay mamamahagi ng ulat sa kanilang mga namomonitor sa panahon before and after ng halalan sa MPOS? Sinabi ni Sir kanina yon. Ano ang tawag sa mga tao na iyon? EWER. Okay, sige. Second question, kailan magaganap ang simultaneous peace rally na binanggit ni Sir Ben na magaganap sa bawat probinsya ng BARM? Kailan? That's right. Kailan, okay? Katlo at huli. And third question sa araw na ito, magbigay ng isang aktibidad na ginaganap ngayon ng MPOS para sa paghanda sa nalalapit na halalan, na lokal na halalan. So, That's right. Marami yung sinabi ni yes. Sir ha. Isa lang po ang hinihingi ng ating kabalay, okay? Muli ang first question. Ano ba ang first question ko? Ano bang tao? First question, anong tawag sa mga tao na mamamahagi ng kanilang mga namomonitor tungkol sa nagaganap na lokal na halalan? Anong tawag sa mga tao na iyon? Second question, kailan magaganap ang simultaneous peace rally sa BARM? And third question, magbigay ng isang aktibidad na gaganapin o ginaganap ngayon ng MPOS bilang paghahanda sa lokal na halalan. Yes, for the last time, kabalay na rin, was the text line number? I-text lamang ang tamang sagot, any one of the three, 0955-799-4778. Okay, ang number natin na yan ay official. Huwag pong gamitin pang parcel. Please.
Maraming salamat. Kabalay na Rhea. Okay. Sa ating Magic 3 questions under our KKK portion ng ating programang MHS Delivers. At yan po ang ulang segment natin. Tayo ho ay magpapaalam na sa ating 137 episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan po ng ating napakabait at napaka-supportive na minister sa MHSD BARM, Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating napaka-generous din at napaka-supportive na Deputy Minister Aldin Asiri, at ang ating ever-coolest, ever-generous at ang ating Director General, ang walang iba ho kung hindi si Esmael Ibrahim, at sa ngalan ni na Pahabol na shoutout sa aking advisor nung college ako, ng BA ko, Miss Judy Gigento. Syukran. Nag-comment siya sa ating Thank you. Thank you. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari H. Pala, at sa ating mga kasamaan sa technical side ng ICS, Sir Alman, Sir S. Ugal, Sir Datuno Zaydaud, at sa ating mga kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes. Thank you so much, Kabalay na Hamsari at Kabalay na Ria. At ito ho ang inyong lingkod, si Lembay Abdullah, na lagi hong nagpapaalala at nagsasabing dapat isagawa natin ang ating bawat tungkulin, ang ating bawat gawain, guided by our hashtags. At yan ay hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Ngayon po ay nagpapaalam na at palagi hong nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.